Meron din po tayong mga kababayang maagang dumalaw sa Manila North Cemetery para hindi na sumabay sa siksikan bukas. At pinaalalahanan naman ng otoridad ng publiko kaugnay sa mga bagay na bawal ipasok sa sementeryo. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Yes, sa mga oras ito, hindi pa naman ganong kasiksikan yung dagsa ng mga kababayan natin dito. Pero napansin natin na sunod-sunod na yung pagdating ng ating mga kababayang pupunta rito sa Manila North Cemetery, ang itinuturing na pinakamalaking sementeryo sa ating bansa. Tinatayang nasa kalahating milyong taong inaasahang darating dito ngayong araw sa Manila North Cemetery ayon sa pamunuan ng sementeryo. Mayroong kabuang 54 na ektarya ang Manila North Cemetery. Kahit bukas pa ang undas, marami na rin ang nauna na. Taon-taon, pinaiira ng mahigpit na seguridad. Sa entrance pa lang ng sementeryo, nagkalat na ang mga pulis. Daan-daang pulis mula sa Manila Police District ang nagbabantay sa buong sementeryo. Ganun pa rin ang mga pinagbabawal, tulad ng matatalim na bagay, pampaingay at maging ang pagsusugal. Marami sa mga nagpupunta bitbit na ang mga kandila at bulaklak. Karamihan sa mga nakausap namin, pinaghandaan daw talaga ang araw na ito. Gaya ng musoleo ng ina ni Danny Ortega na inabutan namin na pinupuno ng rosas ang buong paligid. Para kay Danny, kulang pa ang mga dekorasyon at paghahanda niya sa pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ina. Mahal na mahal ko, nanay ko eh. Ang nanay ko ang kumbaga sa pakpak ko. Para ako makalipad. Hindi ko mararating ang narating ko kung hindi sa nanay ko. Ngayong umaga, nag-alay ng mga bulaklak ang Manila Tourism Office sa mga puntod ng mga yumaong Pangulong nakahimlay dito sa Manila North Cemetery, gaya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Nag-alay rin ng bulaklak sa puntod ni The King, Fernando Poe Jr. Mayroong 3 gate ang sementeryo, kabilang na ang gate na tinaguri ang FPJ Gate na matatagpuan ilang metro lamang ang layo sa puntod ng yumaong si FPJ. Ang ilang barong-barong na dating naglalagay ng hagdan at naniningil ng piso sa mga taong dadaan, wala na raw. Isa ang caretaker ng sementeryo na si Steve sa mga dating naglalagay ng hagdan sa lugar sa tinaguriang Daang FPJ. Ngayon, inaasikaso na lang niya ang pag-aayos ng puntod ng ilang stillborn o yung mga sanggol na pumanaw na. Nung araw, nakakatulong din yan. Kaya lang, yun nga, binuksan na nga ni Hepe yan. Maganda naman yung ano niya. Tiya, ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery na si Ginoong Rafi Mendez, sa ngayon ito munang main gate at yung gate 2 yung pwedeng pasukan at pag-exitan ng ating mga kababayang dumarating dito sa Manila North Cemetery. Pero yung gate 3 ay bubuksan lamang daw bukas kapag dumami na ang tao kung saan inaasang aabot sa 1 milyon at higit pa ang darating dito. At yan muna ang latest mula sa Manila North Cemetery. Balik ko na sa iyo, Pia. JP, linawin ko lang tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga kababayan natin dahil sabi mo yung isang gate bukas pa bubuksan, pero 'di ba kahit hating gabi mamaya hanggang madaling araw pwede pa rin silang pumasok tuloy-tuloy diyan sa sementeryo? Tama, Pia. Hanggang tuloy-tuloy na yung kung inaasahang pagdating dito. In fact, mamayang gabi ay inaasahang dodoble pa o magbi-beef up yung dagsa ng mga dadalaw dahil nga mas maganda yung panahon, mas malamig na. At pero inaasahan talaga nila, Pia, bukas yung pinakamarami dahil yun nga yung mismong araw ng undas. At JP, kamusta naman yung daloy ng trapiko ngayon dyan sa paligid ng sementeryo? Naku, Pia, nakipapansin natin na medyo bumabagal na yung daloy ng trapiko sa paligid ng Manila North Cemetery. Kasi syempre alam natin ito ay boundary ng Manila at ng Quezon City at ng Caloocan. At may mga daan na hindi na pwedeng, kumbaga, hirap na makapasok at sinarahan na. At kaya nga payo ng MMDA ay sundin o tignan yung kanilang mga rerouting plans na inilatag para mas maging maginhawa ang pagpunta rito. At hindi na rin nga ina-advise na magdala ng sasakyan papunta rito. At kung maaaring araw ay pumunta na rito na mas maaga para makaiwas na sa rush ng pagdating ng mga dumaragsa. Actually, JP, yan nakikita namin sa likod mo, no? Meron yung iba nagdala na ng bisikleta at iniwan na lang yung kanilang bisikleta dyan. Parking ba talaga yan ng mga bisikleta o may papwestuhan? May mapaglalagyan ka naman ng bisikleta? Yung sa paglalagay ng bisikleta, Pia, ang sinasabi ng Manila North Cemetery, meron silang pinaplano na paglalagyan doon. Pero sa ngayon, hindi pa talaga nasa-specify kung saan talaga. However, sinasuggest talaga nila na hanggat maaari, wag na lang muna magdala ng sasakyan kung pwede para talagang mas sigurado. At although meron din naman talagang pinaplanong designated na paglalagay ng mga bikes, talagang pina-advise nila na magdala ng lock at para matiyak na ito ay hindi nga mananakaw. So, bawal rin kasi ipasok yung bisikleta sa loob ng sementeryo?
May mga nakita tayo kanina, Pia, may mga ilan nagbabike pero hindi tayo sigurado kung yun ay kasi maraming nakatira sa loob. Ibig sabihin, may mga informal setters doon sa likod ng Manila North Cemetery at may mga talagang caretakers na nagbabantay. Marami sa kanila nag-iikot at nagbabike. At wala pa naman tayo nakikita so far na talaga nagpunta rito na nakabike at napinasok sa loob. Kaya ang sinasabi nga ng pamunuan, kumbaga, huwag magdala ng mga ipinagbabawal nila. Although, ikaklaruhin natin yan kung yung pagdadala ba ng bike sa loob ay talagang bawal ba o hindi. Alright, so JP, so far okay ang lahat, diba? Meron din mga bagong kabit na CCTV dyan? Nakita natin, Pia, maayos naman itong pinatutupad at saka very effective din yung ginagawa nilang paghahanap sa kanilang bagong technology kung saan mas mabilis mo mahanap yung inyong puntod. Kaya mas bihira yung nakita natin na naghahanap, nahihirapang mahanap yung kanilang mga puntod dahil pagpasok pa lang nila ay alam na nila kung saan ang direksyon at may nagtuturo sa kanila kung saan sila pupunta kung hindi na nga nila matandaan kung nasaan yung puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pia? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.